Kumusta mga kasaliksik? Ang pagtatayo ng mga artificial islands sa South China Sea o mas kilala sa Pilipinas bilang West Philippine Sea ay nagsimula bilang bahagi ng ambisyoso at kontrobersyal na proyekto ng China upang palakasin ang kanilang presensya sa rehiyon. Noong kalagitnaan ng dekada 2010, nagsagawa ang Beijing ng malawakang reclamation projects kung saan ginamit nila ang mga modernong teknolohiya upang gawing lupa ang mga coral reef at shoals na natural na bahagi ng karagatan. Sa pamamagitan ng pagsasama ng buhangin mula sa seabed at konkretong istruktura, itinayo ang mga isla na ngayon ay nagsisilbing sentro ng military at economic operations ng China sa rehiyon. Ang pangunahing layunin ng China sa konstruksyon ng mga artificial islands ay militarisasyon. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga airstrip, missile defense systems, radar stations, at naval facilities sa mga isla, naging mas madali para sa China na palawakin ang kanilang kontrol sa malawak na karagatan ng South China Sea. Malinaw na idineklara ng Beijing na ang kanilang mga isla ay bahagi ng defensive strategy. Ngunit ayon sa maraming eksperto, ang mga ito ay agresibong hakbang upang palakasin ang kanilang strategic influence sa rehiyon. Bukod sa militarisasyon, mahalaga rin ang papel ng mga artificial islands sa ekonomiya ng China. Ang South China Sea ay kilala bilang isa sa mga pinaka-importanteng maritime routes sa buong mundo, kung saan dumadaan ang humigit kumulang $5 trillion na halaga ng kalakal taon-taon. Sa pagkontrol sa rehiyong ito, hindi lamang tinutulungan ng China ang kanilang shipping routes, kundi binabantayan din nila ang malalaking deposito ng langis, natural gas, at iba pang yamang dagat na maaaring magamit sa hinaharap. Sa ganitong paraan, ang mga artificial islands ay nagsisilbing pundasyon ng economic strategy ng Beijing. Isang pangunahing elemento sa pagpapalaganap ng artificial islands ang paggamit ng reclamation technology. Ang prosesong ito ay nagsasangkot ng pagkuha ng mga materyales mula sa ilalim ng dagat upang gawing lupa ang ibabaw ng coral reefs. Sa kabila ng makabagong teknolohiya, ang reclamation ay nagdulot ng malawakang pagkasira sa marine ecosystem. Ang mga coral reef na tahanan ng libu-libong uri ng hayop at halaman sa ilalim ng dagat ay tuluyang nawasak. Dahilan upang maalarma ang mga eksperto sa kapaligiran. Ang environmental impact na ito ay naging sentro ng batikos mula sa iba't ibang bansa at pandaigdigang organisasyon. Ang kontrobersya ng mga artificial islands ay higit pang pinalala ng tinatawag na Nine Dash Line, ang inaangkin ng China bilang batayan ng kanilang soberanya sa halos kabuuan ng South China Sea. Ang Nine Dash Line ay walang legal na batayan sa ilalim ng international law, tulad ng itinakda ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Noong 2016, nagpasya ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague na walang legal na basehan ang Nine Dash Line claim ng China pabor sa Pilipinas. Ngunit sa kabila nito, patuloy na ipinilit ng Beijing ang kanilang pag-angkin at ginamit ang artificial islands upang patunayan ang kanilang kontrol sa lugar. Ang pagtatayo ng mga artificial islands ay agad na umani ng reaksyon mula sa iba't ibang bansa. Ang Pilipinas, na direktang naapektuhan ng reclamation projects ng China, ay nanguna sa pagtuligsa sa proyekto. Sa suporta ng Estados Unidos at iba pang mga alyado, idiniin ng Pilipinas na ang mga aktibidad ng China ay hindi lamang paglabag sa soberanya ng bansa, kundi banta rin sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ang ASEAN, bagamat hati ang opinyon ng mga miyembro nito, ay nagpahayag din ng pagkabahala sa ginagawang militarisasyon ng China. Samantala, ang Amerika, sa pamamagitan ng Freedom of Navigation Operations o FONOPs, ay naglayag malapit sa mga artificial islands upang hamunin ang anilay ilegal na pag-angkin ng Beijing.
Sa kabila ng mga batikos, patuloy na itinaguyod ng China ang kanilang proyekto na sinasabing bahagi ito ng kanilang karapatan at estratehiya para sa pandaigdigang kapayapaan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagiging mas malinaw ang epekto ng mga artificial islands, hindi lamang sa diplomatikong relasyon ng China sa iba pang bansa, kundi pati na rin sa kalikasan ng South China Sea. Ang kwento ng mga artificial islands ay hindi lamang kwento ng ambisyon at teknolohiya, kundi isang kwento ng alitan na patuloy na nagbabago sa geopolitical na landscape ng rehiyon. Habang ambisyoso at teknolohikal na kahanga-hanga ang proyekto ng China sa pagtatayo ng mga artificial islands sa South China Sea, lumilitaw ang mga seryosong problema sa pagpapanatili at pagprotekta sa mga istruktura nito. Sa ilalim ng malupit na kondisyon ng karagatan at patuloy na banta ng climate change, nagiging malinaw na ang artificial islands ay hindi likas na kayang tiisin ang mga puwersa ng kalikasan. Isang hamon na tila hindi lubos na napaghandaan ng Beijing. Isa sa mga pangunahing hamon ay ang natural na kondisyon ng karagatan. Ang South China Sea ay kilala sa pagiging aktibo sa bagyo at monsoon seasons, kung saan ang malalakas na hangin, ulan, at tidal waves ay karaniwang nagdudulot ng malawakang pinsala. Ang mga artificial islands na gawa sa reclaimed land ay partikular na mahina laban sa ganitong uri ng kalikasan. Sa kabila ng pagtatangkang protektahan ang mga isla gamit ang mga seawall at iba pang defense systems, ang malalakas na bagyo tulad ng super typhoons ay nagdudulot ng erosyon ng lupa at pagkasira ng mga infrastruktura. Ang tubig na tumataas sa panahon ng bagyo ay madaling nakapapasok sa mga isla. Sinisira ang mga runway, barracks, at iba pang pasilidad. Ang tidal waves ay isa pang salik na nagdudulot ng malaking pinsala. Sa bawat malakas na alon, nawawalis ang mga bahagi ng reclaimed land na nagsisilbing pundasyon ng mga isla. Ang pagkawala ng lupa ay nagiging sanhi ng destabilization ng buong istruktura na nagdudulot ng pagbagsak ng ilang bahagi ng mga pasilidad. Ayon sa mga eksperto, ang reclaimed land ay masyadong porous at hindi likas na matibay tulad ng natural na mga isla. Kaya't madali itong napuputol o nauubos sa ilalim ng matinding presyo ng tubig. Ang epekto ng climate change ay isa ring malaking hamon sa pagpapanatili ng mga artificial islands. Sa patuloy na pagtaas ng sea levels, mas nalalantad ang mga isla sa baha, lalo na sa panahon ng high tide. Ang mga natural na reef na dating nagsilbing natural barriers laban sa mga alon ay nasira rin sa proseso ng reclamation, dahilan upang mas tumindi ang epekto ng tubig sa reclaimed land. Bukod dito, ang mas matagal na pagkakalubog ng ilang bahagi ng mga isla ay nagpapataas ng panganib ng pagkakaroon ng structural failure. Ang mabilis na erosyon ng reclaimed land ay isa pang seryosong issue. Kahit ang mga sandbags at concrete barriers na inilagay upang protektahan ang mga isla ay hindi sapat laban sa patuloy na paggalaw ng tubig. Sa maraming pagkakataon, ang artificial islands ay kailangang muling buhusan ng buhangin at iba pang materyales upang maibalik ang kanilang orihinal na anyo. Gayunpaman, ang prosesong ito ay mahal at nagdudulot ng karagdagang pagkasira sa kapaligiran dahil nangangailangan ito ng mas maraming materyales mula sa seabed. Ang mga infrastruktura sa mga isla, kabilang ang mga military at civilian facilities, ay hindi rin ligtas sa epekto ng mga natural na salik. Ang mga runway na ginagamit ng mga fighter jets ay madalas na nagkakaroon ng bitak at malalaking sira dahil sa paglubog ng lupa at epekto ng tubig. Ang mga radar at communication towers na itinayo upang magbigay ng surveillance ay nasisira din tuwing may bagyo o malalakas na hangin.
May mga ulat na ilang barracks at storage facilities para sa military equipment ay nabaha, dahilan upang hindi magamit ang mga ito ng maayos. Sa kabila ng mga hakbang ng China upang ayusin ang mga isyong ito, lumalabas na ang mga artificial islands ay hindi sapat na handa sa pangmatagalang epekto ng kalikasan. Ang mabilis na pagkasira ng mga isla ay nagdulot ng tanong tungkol sa kanilang pagiging sustainable, lalo na't napakalaki ng ginastos sa kanilang construction at pagpapanatili. Ang mga eksperto ay nagpahayag na ang mga ito ay mas mukhang short-term power play kaysa isang praktikal na estratehiya para sa pangmatagalang kontrol sa South China Sea. Bukod sa environmental factors, ang mga isyong ito ay nagdudulot ng epekto sa strategic value ng mga isla. Sa tuwing nasisira ang mga pasilidad o nawawala ang reclaimed land, nagiging mas mahirap para sa China na gamitin ang mga isla bilang sentro ng military operations. Ang pagbawas ng kakayahan nilang mapanatili ang operational readiness ay naglalagay ng tanong kung sulit ba ang mga artificial islands bilang bahagi ng kanilang geopolitical ambitions. Sa kabuuan, ang mga hamon sa pagpapanatili ng artificial islands ay nagpapakita ng limitasyon ng teknolohiya sa harap ng kalikasan. Habang patuloy na inaangkin ng China ang South China Sea, ang natural na kondisyon ng rehiyon ay nagiging hadlang sa kanilang ambisyon. Ang mga artificial islands ay simbolo ng lakas ng China sa papel, ngunit sa harap ng dagat at hangin, sila'y tila mga kahinaang maaaring magdulot ng kanilang pagbagsak. Sa kabila ng ambisyosong layunin ng China sa pagtatayo ng mga artificial islands sa South China Sea, lumitaw ang isang masaklap na balita na nagdulot ng matinding usapan sa pandaigdigang komunidad. Ang unti-unting paglubog ng isa sa mga pangunahing artificial islands na itinayo sa rehiyon. Ang insidente ay hindi lamang nagbigay liwanag sa teknikal na kahinaan ng mga isla, kundi nagpalabas din ng mga tanong tungkol sa sustainability at bisa ng estratehiyang ito. Ang nasabing isla, na bahagi ng Spratly Islands at may critical na lokasyon para sa military operations ng China, ay iniulat na nakakaranas ng unti-unting subsidence. Ang proseso ng subsidence ay isang natural na salik, kung saan ang reclaimed land ay bumabagsak o lumulubog sa ilalim ng bigat ng mga istruktura at epekto ng erosyon. Ayon sa mga ulat, ang ilan sa mga bahagi ng isla ay nakalubog na ng higit sa 2 metro mula sa orihinal nitong taas. Ang mga runway, barracks, at radar installations na dating ipinagmamalaki ng Beijing ay lubhang naapektuhan ng sitwasyong ito. Isa sa mga pangunahing dahilan ng paglubog ay ang matinding erosyon na dulot ng alon at hangin. Dahil ang reclaimed land ay hindi likas na matibay tulad ng mga natural na isla. Madaling natatangay ng alon ang buhangin at lupa, lalo na sa panahon ng bagyo o high tide. Bukod dito, ang subsurface water movement sa rehiyon ay nagdudulot ng destabilization sa ilalim ng reclaimed land na nagpapabilis sa proseso ng subsidence. Ang tidal waves ay nagdagdag pa sa pinsala ng artificial island. Ang bawat hampas ng malalakas na alon ay nag-iiwan ng permanenteng pinsala sa mga seawall na itinayo upang protektahan ang isla. Sa ilang bahagi, tuluyan ng bumigay ang mga seawall, dahilan upang maipasok ng tubig alat ang mga runway at iba pang pasilidad. Ang saltwater intrusion ay hindi lamang nagresulta sa baha, kundi nagdulot din ng corrosion sa mga metallic components ng military structures. Ang pinsala ay hindi limitado sa erosyon at subsidence. Ang mga infrastruktura sa artificial island ay nagpakita ng malinaw na teknikal na pagkukulang. Ayon sa mga larawang nakalap ng satellite imagery, makikita ang malalaking bitak sa runway na nagsilbing pangunahing daungan ng mga fighter jets. Ang mga barracks na itinayo para sa daan-daang sundalo
ay naitala ring binaha at nasira dahil sa pagkasira ng drainage system. Sa radar installations, ang mga tore ay makikitang nakahilig, indikasyon ng destabilization sa pundasyon ng lupa. Ang ilan sa mga bahagi ng isla na ginawang agricultural spaces ay tuluyan ng hindi magamit dahil sa pagkakalubog ng lupa. Sa harap ng ganitong mga problema, hindi nagdalawang isip ang China na agad na magsagawa ng mga hakbang upang i-repair o muling itayo ang isla. Ayon sa mga ulat, nagsagawa sila ng emergency reclamation projects kung saan muling nagdala ng mga bagong materyales mula sa seabed upang patatagin ang isla. Ang mga Chinese engineers ay naglagay rin ng karagdagang seawall at concrete reinforcements upang pigilan ang tuluyang paglubog ng mga natitirang bahagi ng isla. Gayunpaman, ang mga hakbang na ito ay itinuturing na panandalian lamang dahil patuloy pa rin ang epekto ng mga natural na salik sa isla. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, hindi naiwasan ng China ang matinding batikos mula sa pandaigdigang komunidad. Ang mga eksperto sa marine engineering at geopolitics ay nagpahayag na ang insidenteng ito ay malinaw na indikasyon ng teknikal na pagkukulang ng mga artificial islands. Ayon kay Dr. Liu Chang, isang kilalang Chinese environmental scientist, ang mga isla ay itinatag sa hindi sapat na pag-aaral sa natural na kondisyon ng South China Sea. Ang reclamation ay nagbigay ng pansamantalang resulta, ngunit ang epekto nito sa kapaligiran at teknikal na integridad ay nagdudulot ng malaking kabawasan sa kanilang strategic value. Sinabi rin ng ilang eksperto na ang insidenteng ito ay maaaring magbigay ng leksyon sa China at sa iba pang bansa sa rehiyon. Ang pag-asang kayang labanan ng teknolohiya, ang likas na puwersa ng kalikasan ay isang malaking pagkakamali. Dagdag pa nila, ang mga artificial islands ay hindi lamang problema para sa militar, kundi isa ring malaking panganib sa marine ecosystem. Ang pagsira sa mga coral reef upang makagawa ng reclaimed land ay nagdulot ng malawakang pagkasira sa marine biodiversity na maaaring magtagal ng dekada bago manumbalik. Sa huli, ang paglubog ng artificial island na ito ay nagbigay daan upang masilip ang malalim na problema sa estratehiya ng China. Habang nananatiling agresibo ang Beijing sa kanilang layunin na kontrolin ang South China Sea, ang kanilang mga isla ay nagiging simbolo ng kahinaan, hindi lakas. Ang insidenteng ito ay nagsisilbing paalala na kahit gaano kahanga-hanga ang teknolohiya, ang kalikasan ay palaging maghahari. At ang anumang pagtatangkang lampasan ito nang walang paggalang sa likas na batas ng dagat ay tiyak na magkakaroon ng malubhang resulta. Ang unti-unting paglubog ng isang artificial island ng China sa South China Sea ay mabilis na nagdulot ng magkakahalong reaksyon mula sa Pilipinas at iba pang bansa sa rehiyon. Para sa maraming Pilipino, ang insidente ay isang simbolo ng tagumpay sa nagpapatuloy na maritime dispute laban sa China. Nakita ito bilang patunay na sa kabila ng paggamit ng modernong teknolohiya at reclamation efforts, hindi maaaring baliwalain ang natural na puwersa ng kalikasan at ang batas ng dagat. Ayon kay kalihim ng ugnayang panlabas na si Enrique Manalo, ang nangyari ay isang paalala sa China na hindi maaaring gawing personal na teritoryo ang karagatan na pag-aari ng lahat. Para sa Pilipinas, ang pagbagsak ng artificial island ay may malalim na simbolismo. Sa loob ng maraming taon, iginigiit ng Pilipinas ang kanilang karapatan sa South China Sea, batay sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na nagsasabing walang legal na basehan ng 9-dash line ng China. Habang patuloy na tumatanggi ang Beijing na kilalanin ng hatol, ang pagkalubog ng isa sa kanilang mga isla ay tila nagbigay lakas ng loob sa Pilipinas
na ipagpatuloy ang kanilang laban sa diplomatikong paraan. Sa mga pahayag ng ilang eksperto, sinabi nilang ang insidente ay nagpapatibay sa posisyon ng Pilipinas na dapat sundin ng lahat ng bansa ang pandaigdigang batas sa dagat. Hindi lamang ang Pilipinas ang nagbigay ng reaksyon. Ang iba pang ASEAN countries na may territorial claims sa South China Sea, tulad ng Vietnam at Malaysia, ay nagpahayag din ng kanilang opinyon. Para sa Vietnam, na matagal nang tumututol sa militarisasyon ng China sa rehiyon, ang insidente ay nagpapatunay sa kanilang mga babala na hindi sustainable ang artificial islands at nagdudulot lamang ito ng pinsala sa kalikasan. Ang Malaysia, sa kabilang banda, ay muling nanawagan para sa mas matibay na diplomatikong mekanismo upang matigil ang reclamation projects na nagiging sanhi ng sigalot sa rehiyon. Kahit ang mga bansang hindi direktang apektado, tulad ng Indonesia, ay nagpahayag ng kanilang pagkabahala sa epekto ng militarisasyon ng China sa kalikasan at seguridad. Ang insidente ay nagbigay rin ng panibagong oportunidad para sa Amerika at mga alyado nito na palakasin ang kanilang Freedom of Navigation Operations o FONOPs sa rehiyon. Ayon sa Estados Unidos, ang nangyari ay patunay na ang pagtatayo ng mga artificial islands ay hindi lamang labag sa international law, kundi isa ring malubhang panganib sa kapaligiran at seguridad. Sa ilalim ng pamumuno ni US Indo-Pacific Command Admiral John Aquilino, nagpatuloy ang mga FONOPs upang hamunin ang mga pag-aangkin ng China sa rehiyon. Sinabi rin ni Aquilino na ang insidente ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagsunod sa pandaigdigang alituntunin sa maritime governance. Bukod sa mga geopolitical na aspeto, naging sentro rin ng usapan ang accountability ng China sa pagkasira ng marine ecosystem dahil sa reclamation projects. Ang pagtatayo ng artificial islands ay nagdulot ng malawakang pagkasira sa mga coral reef na naging tirahan ng libo-libong marine species. Ang pagkasira ng reef ecosystem ay may domino effect kung saan naapektuhan ang supply ng isda at iba pang likas yaman na kritikal sa kabuhayan ng mga mangingisda sa rehiyon. Ang mga grupong pangkalikasan, kabilang ang Greenpeace at Worldwide Fund for Nature, WWF, ay nanawagan para sa pandaigdigang aksyon laban sa China. Anila, dapat pagbayarin ng Beijing hindi lamang sa kanilang agresibong aksyon sa karagatan, kundi pati na rin sa kanilang kapabayaan sa kalikasan. Samantala, ang international community ay patuloy na nagpapahayag ng kanilang pagkabahala at nagpupulong upang masigurong hindi na mauulit ang ganitong sitwasyon. Ang United Nations, sa pamamagitan ng International Maritime Organization o IMO, ay nagpapanukala ng mas mahigpit na regulasyon sa reclamation activities sa karagatan. Ang General Assembly ng UN ay nagsagawa rin ng espesyal na diskusyon tungkol sa epekto ng militarisasyon ng China at nagbigay diin na ang marine preservation ay dapat maging pangunahing konsiderasyon sa anumang uri ng development project sa dagat.